Sophia's POV. Habang buntis ako ay hindi ko pinababayaan si Baby Cairo. Alam ko na bawal ako sa ospital pero hindi ko kayang pabayaan ang baby ni Melissa na ngayon ay baby ko na rin. Kami ni Alan ang tatayo bilang mga magulang niya at habang nakatingin ako sa kanya ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi ngumiti. Baby Cairo, malakas ka na 'di ba? At okay ka na? Uuwi na tayo sa bahay. See you tomorrow. Kausap ko sa sanggol. Misis ko, we need to go now. Babalik tayo ulit bukas. Sabi sa akin ni Allen. Okay po, mister ko. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Habang nasa biyahe kami ay masaya kami nagkakwentuhang dalawa tungkol sa mga plano namin kapag nakalabas na si Baby Cairo sa ospital. Lalo kong minahal ang asawa ko dahil sa pagtanggap niya sa sanggol. May dumi ba ako sa mukha, misis ko? Tanong niya sa akin. Thank you, mister ko. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. Ewan ko ba, naging madamdamin na ako ngayon. Ang sabi ni Ate Maria ay normal lang naman daw ito. Normal lang na nagbabagong mood ko palagi. Madalas na rin akong magtampo sa asawa ko, lalo na kapag hindi niya naibibigay ang mga gusto ko. Hindi mo kailangan na mag-thank you, misis ko. Si Baby Cairo ay kailangan niya ng pagmamahal. At ayaw ko na may isang inosenteng bata ang nakaranas ng naranasan natin. Gusto ko nang mabuhay siyang malaya at normal na bata na may mga magulang at kapatid. Hindi natin siya pwedeng pabayaan na lang. Pinagkatiwala siya sa atin ni Melissa. Sabi niya sa akin. Kaya mas lalo kitang minamahal. Papalakihin natin siya at hindi natin ipaparamdam sa kanya na hindi siya nagmula sa atin. Kapag dumating man ang araw na nais niya makilala ang tunay niyang pamilya, at sasabihin natin sa kanya ang totoo, hindi natin itatago dahil karapatan niya yun. Sabi ko sa kanya. I love you, misis ko. Don't cry na. Iiyak din ang mga anak natin yan. Pagpapatahan niya sa akin, ngumiti na lang ako at pinunasan ang mga luha ko. Kambal ang magiging anak namin ni Alan. Ang buong akala ko isa lang pero dalawa pala kaagad. Natatawa na lang ako dahil noong nalaman ko na kambal ang baby sa tiyan ko, ay lahat ng hilingin ko sa kanya na pagkain ay kambal din. Kagaya ng itlog. Gusto ko palaging dalawa ang yolk ng itlog. One time kasi may kambal na yolk ang niluto ko na itlog, kaya naman gusto ko na laging kambal. Excited na ako na malaman ang gender nila, pero hindi pa pwede. Kaya tamang hintay na lang muna kami. Uuwi muna kami ngayon dahil aayusin namin ang bahay para sa pag-uwi ni baby bukas sa bahay namin. Nang makarating na kami sa bahay ay narito na rin pala sila ate at kuya. Dito kasi sila matutulog. Supportive sila sa gagawin naming welcome party. Gusto ko kasi nabigyan ng magagandang memories ang baby namin. Kahit sa pamamagitan na lang ng mga litrato at videos. Kamusta si baby? Tanong sa akin ni Ate Maria. Okay na siya ate at sinigurado rin nila na magiging maayos ang paglabas niya bukas. Mabuti naman kung ganun. Excited na rin kaming i-welcome siya sa pamilya natin. Nakangiting sabi sa akin ni ate. Salamat ate. Masaya ako na okay ng lahat sa buhay mo. Alam ko na ikaw ang pinili para maging mommy ni Baby Cairo. Kasi alam niya na maalagaan at mamahalin mo si baby. Nakakalungkot man ang nangyari sa mommy niya at sa pamilya nila. Pero mabuti na lang naging safe ang isang walang muwang na sanggol. Sabi sa akin ni ate. Tama siya. Kung hindi kaya kami pumunta sa Batangas, ano kayang mangyayari kay Melissa? Ano kayang mangyayari sa baby niya? Siguro hindi mapapa sa amin si Baby Cairo. Buhay kaya siya ngayon? Nagpaalam ako kay ate na akit muna ako dahil inaantok ako. Hinayaan ko na lang sila at natulog ako. Paghiga ko sa kama namin ay mabilis na bumigat ang talukap ng mga mata ko. Nasa isang malawak na hardin ako. May mga magagandang bulaklak. At may isang bench kaya naman umupo ako dahil nananakit ng mga paa ko. Habang nakaupo ako ay may biglang tumabi sa akin. Melissa? Parang naiiyak na sa meet ko sa pangalan niya. Nakangiti siya sa akin. Kamusta ka na? Kamusta ng anak ko? Pasensya ka na kung iniwan ko sa iyong responsibilidad ko. Okay lang siya at okay rin ako. Hindi mo kailangan na humingi ng pasensya sa akin. Lalabas na sa ospital si Baby Cairo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Thank you, Sophia. Mahal na mahal kong anak ko.
Umiiyak na sabi niya sa akin. Huwag kang mag-alala dahil sasabihin ko sa kanya kung gaano mo siya kamahal. At huwag ka ring mag-alala dahil mamahalin ko siya. Mamahalin namin siya kagaya ng pagmamahal mo sa kanya. Sabi ko sa kanya. Salamat Sofia. Kailangan ko nang umalis. Salamat ulit. Pagkasabi na mahal ko siya, sabi niya sa akin. Maging masaya ka at alam mo na balang araw magkikita kayo ng anak mo. Sasabihin ko sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Nakangiting sabi ko sa kanya. Habang papalayo siya sa akin ay maaliwalas at ang ganda ng ngiti niya. Kumaway rin siya sa akin para magpaalam hanggang sa tuluyan na siyang naglaho. Nang idilat kong mga mata ko ay ang kisame dito sa silid namin ang unang bumungad sa akin. Napangiti na lang ako dahil nagpakita sa panaginip ko si Melissa. At ang gaan ng pakiramdam ko ngayon. Tumingin ako sa orasan na nakasabit sa pader. 8:00 na pala ng gabi. Kaya naman bumangon na ako para bumaba. Misis ko, dinner is ready. Nakangiting salubong sa akin ng asawa ko. Nakita ko siya, sabi ko sa kanya. Sino? Si Melissa, nagpakita siya sa panaginip ko. At nasa maayos na siyang kalagayan. Tuluyan na niyang pinaubay ang anak niya sa atin, sabi ko sa kanya. I'm happy to hear that. Sabi niya sa akin at tinilikan ng noo ko. Ako rin, masaya rin ako, sabi ko sa kanya. Inalalayan na niya akong umupo at sabay kaming kumain. Nang matapos kaming kumain, umakyat rin kami kaagad sa silid namin. Maaga rin kami natulog dahil maaga pa kaming babalik sa hospital bukas. Kinabukasan na excited ako at nagmamadali ang bawat kilos ko. Natatawa na nga sa akin si Allen dahil masyado raw akong excited. Misis ko, relax ka lang, natatawang sabi niya sa akin. Sorry po, excited lang kasi ako dahil ngayon na uuwi ang anak natin. Nakangiting sabi ko sa kanya. Me too, misis ko. Let's go na, puntahan na natin siya. Sabi niya sa akin. Puntahan na natin siya. Nakangiting sabi ko sa kanya at hawak kaming lumabas sa silid namin para pumunta sa ospital. Para puntahan ang anak namin. Welcome to the family, baby Cairo. Isang malakas at masayang pagsalubong ang narinig namin pagpasok pa lang namin sa main door. Narinig mo ba yun anak? Welcome to your home. Eto nang magiging bahay mo. Mahal na mahal kita, baby Cairo. Malambing na bulong ko sa kanya. Bigla naman siyang ngumiti kaya naman napangiti na lang din ako. Ang gwapo niyang bata. Mukhang magiging masaya ang bahay namin kapag lumaki na siya kasamang magiging kapatid niya. Ngayon pa lang ay excited na ako. Papalakihin kita bilang isang mapagmahal at mabuting kuya. Sabi ko ulit sa anak ko. Simula sa araw na to ay opisyal na akong mami niya at hindi na maririnig sa bahay na ito kung saan siya nagmula. Dahil sa amin siya, kami ang mga magulang niya. Naging masaya ang pagsalubong namin sa anak namin kasama ang pamilya namin at nagsimula na rin ang obligasyon namin sa kanya. Napapangiti ako dahil hands-on na si Alan sa baby. Katabi namin itong matulog at kapag nagugutom na ito, ay si Alan mismo nagtitimpla ng gatas niya. Nagpapalit ng diaper at nagpapatulog sa anak namin. Mabilis na dumaan ang mga araw sa buhay namin bilang isang pamilya. Nabinyagan na rin siya at ako naman ay malaki na ang tiyan ko. Kumuha na kami ng katuwang ko sa pag-aalaga kay baby kapag nasa trabaho ang asawa ko. So far ay maayos naman ang takbo ng negosyo ko kahit na work from home ako. 3 months old na rin si baby at nasa 6 months naman ang tiyan ko. Katunayan ay sa susunod na raw ay may gender reveal party nang magaganap. Kung ako lang ang masusunod ay simpleng dinner lang sana, pero makulit ang mga employees ko. Gusto nila na malaman ang gender ng kambal ko, kaya pinagbigyan na namin. Ate, ang gwapo po ni Baby Cairo. Kung titingnan hindi nagkakala yung mukha nila ni Kuya. Mukha na tuloy silang tunay na mag-ama, sabi sa akin ng babysitter ni Baby. Anong sabi mo? Seryoso na tanong ko sa kanya. Dahil biglang narindi ang tenga ko sa narinig ko. Sorry po ate, hindi ko po sinasadya. Alam mo naman ang number 1 rules ko dito sa bahay. Next time kapag narinig ko pang salita na yan, wala sa bibig mo, mag-empake ka at umalis sa bahay ko. Sabi ko sa kanya at kinuha kong anak ko. Uminit ang ulo ko at aminado ako na galit ako ngayon. Umakyat kami sa silid namin at hindi na ako bumaba pa. Hanggang sa nakauwi na si Alan ay masama pa rin ang loob ko.
Wala akong ganang kumain at gusto ko na lang magmukmok dito sa silid namin. Misis ko, alam kong galit ka. At alam ko na hindi mo nagustuhan ang narinig mo. Alam natin pareho na hindi niya naman yung intensyon. Hindi natin pwedeng itago habang buhay ang lahat. Hindi natin maiiwasan na may sasabihin ng mga tao kahit pa itago natin ito ng mabuti. Mahinahon na sabi niya sa akin. I'm sorry, alam kong tama ka. Pero gusto ko lang kasi na i-practice dito sa mismong bahay natin ang mga ganitong bagay. Kasi anak natin siya, ayaw ko lang na may marinig siya palagi na ampun siya. Umiiyak na sabi ko. Misis ko, masakit man pero yun ang totoo sa pagkatao niya. And we cannot please everyone. Kailangan na rin nating tanggapin na hindi lahat ng gusto natin ay mangyari ay masusunod. Ang mahalaga ay mahal natin siya ano pa man ang maririnig niya o sasabihin sa kanya ng ibang tao. Sabi niya sa akin at niyakap niya ako. Umiyak ako ng umiyak at alam ko naman sa sarili ko na tama na siya. Kailangan ko na rin tanggapin sa sarili ko na hindi ko mapipigilan ang lahat. Nang maging okay na ako'y bumaba ako para kausapin ang babysitter ni Cairo. Ate, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Sabi niya sa akin, ako ang dapat mag-sorry sa'yo. Pasensya ka na. Ayaw ko lang kasi na pinapalabas na ampon si Cairo. Hindi man siya nagmula sa akin ay mahal na mahal ko siya. Sabi ko sa kanya. Sorry po ate, pangako hindi ko na yun sasabihin. Sabi niya sa akin. Niyakap ko siya. Mabait siya at maasahan ko siya sa pag-aalaga kay Cairo. At alam ko naman na mali ako. Gusto ko na maging maayos ang relasyon namin ng mga kasama ko sa bahay. Masaya ako dahil kahit papaano ay naintindihan nila ako. Naging magaan ang lahat sa mga sumunod na mga araw at ngayon ang araw ng gender reveal party namin. Excited na kasi akong bumili ng mga gamit nila. Hindi pa kami bumibili dahil ang gusto ko'y baby girl at ang asawa ko naman ay baby boy. Tanging si Ate Maria ang nakakaalam ng gender ng mga babies namin. Hello, ready na ba kayong lahat? Tanong ng kaibigan ko. Super! Sabay-sabay naming sigaw. Simulan na natin! Natatawang sabi niya. Iba't ibang activities at games ang hinanda nila. Nandito kami ngayon sa garden namin. Natatawa na lang ako dahil sobrang saya ng buong paligid. Ang sarap sa pakiramdam na ganito sila kasaya at ka-excited na malaman ang gender ng kambal. Mami Sofia and Daddy Allen, please come forward. Tawag sa amin ng kaibigan ko kaya naman pumunta kami sa harapan. May 3 malalaking balloons at ang bawat balloons ay may mga kulay sa loob. Pinutok ko ang unang balloon at pink ang lumabas. Kaya naman sobrang saya ko. Sa next balloon naman ay si Allen naman at kulay blue ang lumabas. Nagkatinginan kaming dalawa. Misis ko, sure ako na boy sa magiging anak natin. Nakangiting sabi niya sa akin. Girl po, nakangising sabi ko. Let's see, nakangising sabi niya. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations! It's a boy and a girl! Sigaw ng kaibigan ko. I love you, misis ko. Malambing na sabi sa akin ng asawa ko at hinalikan niya ako sa labi. I love you too, mister ko. Niyakap ko siya. Hindi na namin kailangan magtalo kung babae ba o lalaki dahil binigay na sa amin. Buo ng pamilya namin. Sobrang saya lang dahil 2 nawala at 2 rin ang ipinalit. Alam ko na kapag nakikita kami ng mga anghel namin na nakangiti sila sa amin. Ano pa ba ang hihilingin ko? Wala na dahil nasa akin ang lahat ng kailangan ko. Mister ko, ako magbibigay ng pangalan sa mga anak natin. Nakangiting sabi ko sa kanya. Of course, misis ko. Malambing na sagot niya sa akin at hinalikan ang noo ko. Alan James POV. Ako ang pinakamaswerteng lalaki dahil minahal ako ng isang Sofia Ariana Sandoval. Sisiguraduhin ko na hindi niya pagsisisihan na ako minahal at pinili niya. Kung ang buong akala niya ay siya lang ang lihim na nagmamahal. Ako rin, minahal ko siya sa loob ng maraming taon. At pinagsisihan ko na sumuko ako kaagad. Dahil yun sa pag-aakala ko na magkapatid kami. At tinanggap ko na sa sarili ko
na hindi kami pwede. Pero ang buhay pala ay sadyang matalinhaga dahil may biggest twist pala ang buhay ko. At masaya ako dahil naging buo ako. Naging buo ang pagkatao ko. At ngayon na ako na may sariling pamilya, ay sisiguraduhin ko na magiging buo din ito. Iintindihin, mamahalin at pagsisilbihan ko ang asawa ko. Eka nga nila, laging tama ang mga babae. Yan din ang laging paalala sa akin ni Kuya Garrett. At hindi ko ito kakalimutan. Lalo na minsan na rin ako naging isang Sandoval. Masaya ako dahil nagkabalikan na ang parents ko at gusto ko rin ng ganong pagmamahalan. Na kahit lumipas pa ang mahabang panahon at marami man ang pagsubok na dumating ay pinatunayan nila ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Si Baby Cairo, ang kambal at si Sofia, ang magpapatibay sa tahanan namin. Mahal na mahal ko sila at gusto kong tumanda kasamang asawa ko. Dahil sa kanya ko lang nakikita ang future ko. Sofia's POV. Kabuanan ko na at kami lang nang nandito sa bahay ni Baby Cairo. Makulit at maligalig na siya. Day off ng yaya niya ngayon at may pasok sa work ang asawa ko. Tanging ang isang kasambahay namin ang kasama namin. Narito kami ngayon sa silid namin dahil nahihirapan na ako mag-akyat baba sa hagdan namin. Baby, sleep ka na po. Malambing na sabi ko sa anak ko. Ngumiti siya sa akin kaya naman pinahiga ko siya sa duyan niya. Natutuwa ako dahil ang laking tulong ng duyan sa amin. Mabilis na nakakatulog ang anak ko kapag nasa duyan siya. Napangiti ako dahil nakapikit na kaagad siya. Nanatili ako sa tabi niya ng ilang minuto bago ako pumasok sa banyo para maligo. Pagkatapos kong maligo ay umupo muna ako at binuksan ko ang laptop ko. May tinatapos din kasi akong trabaho. Kahit na sinasabi ng asawa ko na hayaan ko na sa mga staff ko ay hindi naman ako mapakali dito sa bahay, lalo't wala akong ginagawa. Nang matapos na ako iniwan ko saglit si Baby Cairo. Kukuha lang sana ako ng fresh juice pero habang pababa ako sa hagdanan ay biglang kumirot ang tiyan ko. Napadaing ako kaya naman mabilis na lumapit ang katulong namin. Ate, ano pong nangyayari? Masakit po ba ang tiyan mo? Tanong niya sa akin. Ang sakit ng balakang at ng tiyan ko. Pakitawagan si Allen at si Ate Maria, thank you. Utos ko sa kanya. Sige po ate, sagot niya sa akin at mabilis na tumakbo pababa. Huminga ako ng malalim at muli akong umakyat sa silid namin. Mabuti na lang dahil hindi pa ako nakarating sa gitna o kalahati. Kaunting baitang pa lang ang binababaan ko. Hindi ko rin dala ang phone ko. Habang nasa pintuan ako'y biglang may tubig na bumuluwak. Kaya naman basang-basa ang sahig. Kinakabahan na ako ngayon at hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi naman ako umihi, pero bigla na lang nabasa ang damit ko. Ate, si Ate Maria po. Sabi sa akin ng katulong ko at binigay sa akin ang phone niya. Sofia, ano nararamdaman mo? Tanong niya sa akin. Ate, sumasakit ang balakang ko at may tubig na sumabog. Ihilang ba to o? Love, pakibilisan dahil manganganak na si Sofia. Rinig ko na utos ni ate kay kuya. Sofia ha, relax ka lang, papunta na kami. Sabi niya sa akin. Okay ate, sagot ko sa kanya. May mga sinabi pa si ate sa katulong namin. Narito na rin kasi ang ibang gamit ni ate dahil balak talaga namin na dito na lang sa bahay ako manganganak. Ako naman ay pumasok na sa room namin. Nagpalit ako ng damit at pilit na tinitiis ang sakit na nararamdaman ko. Ngayon ko naintindihan kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng mga nanay, ng mga buntis na manganganak. Laking pasasalamat ko dahil mahimbing ang tulog ng anak ko. Palakad-lakad ako dito dahil ang sakit na talaga. Inhale, exhale, bulalas ko habang bumubuga ng hangin. Nakahawak din ako sa balakang ko. Mga anak, kaya natin to. Mailalabas kayo ni mommy ng maayos. Mahal na mahal ko kayo. Kausap ko sa tiyan ko. Mrs. ko, biglang bumukas ang pinto at hinihingal na pumasok ang asawa ko. Mister ko, manganganak na ako, sabi ko sa kanya. May masakit ba? Saan banda? Sobrang sakit ba? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Masakit pero kaya ko. Kaya kong tiisin para sa mga anak natin. Sagot ko sa kanya. Sorry Mrs. ko,
Alam kong nahihirapan ka. Kung pwede lang na ako na lang ay gagawin ko. Sabi niya sa akin. Dito ka lang ay sapat na yon. Sapat na para magkaroon ako ng lakas. Sabi ko sa kanya. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Sabi niya sa akin. Babies, huwag niyong papahirapan si Mommy. Mahal na mahal ko kayo. Kausap niya sa tiyan ko at hinalikan niya to. Tumulo ang luha ko dahil sobrang sakit at pakaramdam ko ay may umuuntog sa puwerta ko. Tumingin sa akin si Alan at pinunasan niya ang luha ko. Naririnig ko rin ang mahina niyang mura. Alam kong ayaw niya ako makita ng ganito. Kaya kahit na nasasaktan ako'y pinipilit kong hindi dumaing. Dahil ayaw ko nang nahihirapan palalo si Allen. Gusto kong ipakita sa asawa ko na kaya ko. Na matapang ako. Para ito sa pamilya namin, kaya naman nilalakasan kong loob ko. After ilang minutes ay nakarating na rin sila Ate Maria. Mabilis niya akong tsinek at dinala sa room kung saan ako manganganak. Relax ka lang, Sofia. You can do it, sabi sa akin ni ate. Stay here, sabi ko sa asawa ko. I'll stay, I love you. Sabi niya tinalikan niya ako sa noo. Hawak niyang kamay ko at ramdam kong kaba niya. Hanggang sa tuloy-tuloy na ang paghilab at pagsakit ng tiyan ko. Hindi ko na rin mapigilan na hindi dumaing dahil sobrang sakit na talaga. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Lahat ng sinasabi ni Ate Maria ay ginagawa ko. Pawis na pawis ako hanggang sa narinig ko na umiyak ang unang lumabas na kambal. At isang healthy baby boy. Nilagay siya ni ate sa dibdib ko. Hanggang sa sumunod na rin ang isa. Hinang-hina ako pero nakangiti ako habang may luha sa mga mata ko. Pero baliwala ang lahat ng hirap dahil ligtas ang mga anak ko. Ligtas ko silang inilabas. Thank you, Mrs. ko. You're so brave. I love you. Bulong sa akin ni Allen. Tumingin ako sa kanya and I mouthed, I love you to him. Hanggang sa bigla na lang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Nakatulog ako sa sobrang pagod. Nang magising ako'y kinakamusta ako kagad ni Ate Maria. Thank you ate, saad ko sa kanya. You're welcome. Just take a rest para naman maalagaan mo ng kambal. I'm so proud of you. Ang tapang mo, hindi birong manganak ng kambal. Nakangiti na sabi niya sa akin. Thank you ate dahil hindi mo ko pinabayaan. Sabi ko rin sa kanya. May names na bang mga kambal? Nakangiti na tanong niya sa akin. Almaro Ray and Amara Rose. Sandoval Velasquez. Sagot ko sa kanya. Ang ganda, bagay na bagay sa kanilang dalawa. Nakangiti na sabi niya sa akin. Nakahiga ako ngayon sa kama namin. Si Alan at Mommy ang nag-aalaga sa mga babies namin. Naririnig ko at nakikita ko na tuwang-tuwa sila. Kahit na ako'y walang paglagyan ng saya sa puso ko. Sobrang saya ko na nahawakan ko ng mga anak ko. Baby Cairo, nakikita mo bang mga kapatid mo? Magmahalan kayo habang lumalaki. Huwag kayong mag-aaway. Mahal na mahal ko kayo. Nakangiting kausap ko sa panganay ko. Ngumiti siya sa akin kaya naman parang nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ko kanina. Life is so beautiful. Sobrang ganda ng bahay lalo na kasama ko lalaking pinangarap ko. Ang lalaking bukod tanging minahal ko. Worth it ang paghihintay ko sa kanya. Minsan na ako nawala ng pag-asa pero kay buti sa akin ng Panginoon. Dahil tinupad niya ang hiling ko. Matyaga ko siyang hinintay kahit walang kasiguraduhan. Hindi man madali ang lahat sa amin, nagsimula man kami sa maling relasyon dahil sa mata ng batas ay kapatid ko siya. Pero alam ng Diyos kung gaano kadalisay ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi bilang kapatid ko, hindi bilang isang babaeng nagmamahal sa isang lalaki. May mga nawala pero may magandang dumating sa amin. At mamahalin namin sila at aalagaan sa abot ng makakaya namin. Alam kong hindi kami magiging perpektong magulang. Pero ang maging mabuting magulang ay sapat na para mapalaki ang 3 naming anak at ang mga darating pa kung meron man. Mahal na mahal kita, Sofia. Malambing na sabi sa akin ni Allen. Mahal na mahal din kita, Allen. Sabi ko sa kanya at isang masuyong halik ang pinagsaluhan naming dalawa. Halik na punong-puno ng pagmamahal. Sa susunod kong buhay ay pipiliin ko pa rin siya. Si Allen at si Allen pa rin ang mamahalin ko. Paulit-ulit man ako maghintay ay okay lang. Sekreto ko minahal ang inakala kong kapatid ko for the past 12 years of my life. At masasabi ko na wala akong pinagsisisihan dahil nasa akin ang happy ending.
Narito po ang konting patikim sa kwento ng mga anak ng ating bida. Lumaki sila na punong-puno ng pagmamahal, ngunit paano kung isang araw ay biglang tumibok ang puso ni Amara Rose sa kanyang nakatatandang kapatid? Paano niya pipigilan ang kanyang sarili? Kaya niya bang itago ang damdamin na meron siya? Ano ang gagawin niya? Isang adopted child si Cairo Paul Velasquez. Lumaki siya na puno ng pangaral at pagmamahal, kaya naman ginagawa niya ang lahat para maging proud sa kanya ang parents niya. At hindi lingid sa kanya na hindi siya tunay na anak na kinilala niyang mga magulang. May kapatid siyang kambal na buwan lang ang tanda niya. Masaya ang pamilya nila. Pero hanggang kailan ito magiging masaya? Paano kung may hindi inaasahan na mangyayari? Handa ba niyang bitawan ang lahat ng meron siya? O papanindigan niya ito? Sundan ang kanilang kwento. Mag-update po ulit ako kapag ready na. For now, ating abangan ng new story na i-ere dito. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta at sumubaybay. Sophia and Alan are now signing off.